Bilang selebrasyon ng karera ng nag-iisang Derrick Rose dahil in-announce na nga po niya ang kanyang pagre-retiro sa basketball, bisitahin natin ang isa sa mga best games ng kanyang karera. Ito ay during nung MVP season niya noong 2011 second round ng playoffs Game 3 kalaban ang Atlanta Hawks. Umiscore siya rito ng career playoff high na 44 points, samahan mo pa yan ng 5 rebounds and 7 assists. Ang ilan talaga sa mga bagay na madidescribe mo rito kay Rose noong mga panahon na ito ay yung bilis niya at athleticism. At sa video na ito ay kitang-kita talaga yung mga qualities niya na yan. Tulad dito na nakuha niya sa may free throw line yung bola. Sabay 2 segundo lang po ang lumipas ng mga idol and andun na siya sa free throw line sa kabilang side. Akala mo ang baga lang no? Sabay ganon. At ang isa pang malupit sa Derrick Rose noong mga panahon na ito ay atapang-atao talaga. Ito yung masasabi kong prime Derrick Rose talaga mga idol, kahit na masasabi mong never talaga narating ni Rose yung prime nung kanyang karera. 22 years old pa lang kasi siya rito in which naging MVP na nga siya, youngest ever. So ngayon all said and done ng kanyang karera, sa tingin ko ito yung prime talaga niya. Isipin nyo, 2 ang sumasalubong sa kanya rito at sa angulo na ito ay tila sinasaraduhan na siya para hindi maka-atake. Kung ako yan, mag-stop and pop na lang ako kasi alam ko hindi na ako makakapasok or floater na lang, ganon. Pero ganyang sinugod niya talaga at bumali para lusutan ang depensa. Ang slick talaga. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Mapapansin nyo rin mga idol na noong mga panahon na ito, ibang-iba talaga ang landscape ng NBA. Tignan nyo yung layo ni Tig dyan kay Rose. Talagang kung ganyan ang distansya, hindi na bad shot kung tumira ka sa 13, lalo na kung si Steph Curry ka. Medyo shaky rin po ang shooting din kasi ni Rose mula sa labas, kaya rin ganyan po ang pagdepensa ni Jeff Teague. Sa playoffs na ito, 2011, 25% lang po ang in-average niya. So maiintindihan mo si Teague kung yung postura niya ay ganyan. Pero ibahin mo yan this game. Talagang threat mula sa kahit saan itong si Rose, tulad nitong nag-pull up na lang siya. Kung slick lang ang pinag-uusapan mga idol, tila no match ang Hawks sa ginawa ni Rose dito. Simpleng-simple lang yung play, isang screen lang to ni Taj Gibson pero yung bilis niya talaga ang mahirap sabayan. Easy reject lang siya sa screen at sumasalubong na nga rin po sina ISO Joe at Al Horford dyan kahit hindi nila trabaho yun. Pero kita nyo nga hindi siya napigilan papasok, ginulat niya ang depensa dyan. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video na nakakatulong to sa build up ng channel natin. Now, mas naging organisado ang depensa ng Atlanta kung saan si Zaza ay nag-switch dyan sa harapan ni Rose. And kung kanina sobrang traffic nakakalusot siya, what more pa ngayon na mabagal na ng tatalisod na big man yung kaharap niya, diba? Kayang-kaya na Rose lampasan to ng madalian At yun rin po ang ine-expect ni Zaza kasi nung nag-pull up to, hindi na nga siya nakasabay. Parang dito mga idol, simpleng isang screen lang ulit, sabay na patapat na naman yung big man dyan sa kanya. Pero kung kanina bigla siyang nag-pull up, ngayon nag-decide si Rose na umatake at hindi pa rin napigilan talaga. May mga kontra rin po siya sa mga moves niya mga idol. Kita nyo siya na dumadaan na naman sa pick sabay kanina, diba? Nagpo-pull up siya bigla-bigla. Ginamit niya yung ganong thinking ng kalaban para pakagatin sa hesi niya at again, hindi siya full speed dito pero iniiwan niya yung defender. Pero this time naman, good job ang ginawa ni Tig. Kita nyo kahit siya lang mag-isa, nagawa niyang hindi pa atakihin si Rose ng dire-diretso. Pero halos hindi siya mapigilan this game mga idol. Kahit pa hindi nakapag-drive, nag-fader na lang na ganito. As in, crazy athletic at hindi mo talaga siya masasabayan nung mga panahon na ito mga idol. Isipin nyo isang mabilisang crossover niya lang papuntang kaliwa to or spin move. Sabay wala na siyang defender sa kanyang harapan. Si Tig nga po ngayon yung humaharang pero dun talaga siya sa masikip at may depensa. Hindi man yun ang efficient na way para umatake talaga pero ganyan nga katapang ang isang Derrick Rose nung mga panahon na hindi pa siya nai-injury kahit ilan pa kayong sumabay. Nakalulungkot man mga idol na isa na namang Lodi natin ang nagretiro pero ganoon talaga, hindi naman habang buhay ang basketball Yung makabalik ka lang after ng injury na yon malaking achievement na rin. Iba yung takot,
Iba yung kaba, iba yung alala kapag nanggaling ka na sa ganyang injury, pero yung makapaglaro ka pa ng 10 years after nun, okay na yun, malaking bonus na rin. Kaya malaking what if din po ito sa kasaysayan ng NBA mga idol. Kung ganito na ang nagagawa ng isang Derrick Rose sa edad na 22 or 23, anong klaseng player pa kaya ang nakita sana natin nung pumasok siya sa prime years niya nang hindi na injured, di ba? Pero hindi ganun ang nakatadhana sa kanya kaya mananatili na lang talaga tong palaisipan. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt, 689 lang yan, at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always,